God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan natin ang Panginoon. Ngayon nga po ay kapistahan ng banal na pamilya o Sagrada Pamilya. Sagrada Familia, banal na pamilya, huwaran ng lahat ng pamilya, ang pamilya ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin mo, hindi naman talaga pamilyang-pamilya sila. Dahil nga si Jose ay hindi naman tunay na ama. Hindi po ba? Pero pinangatawanan lang ni Jose ang pagiging ama sapagkat yun ang kanyang misyon o tungkulin na binigay sa kanya ng Diyos. Si Mama Mary ay nagkaanak lalang ng Espiritu Santo, pero sa isang magandang kultura ng tao, pag sinabing kultura, pamamaraan ng buhay ng tao, ano yung pinakapamamaraan ng buhay ng tao, walang dilit iba, kundi ang pamamaraan ng pagpapamilya. So yun ang kultura, way of life na tinatawag. So ang pinakamaganda na pamamaraan, at itong pamamaraan na ito ay kinuha ng Diyos sa pagpunta niya rito sa daigdig. Pinadaan niya ang kanyang bugtong na anak sa pamilya sapagkat family is very important. Important part ng lipunan. Importanteng parte ng lipunan. So, dapat nating tignan ang konseptong ito, ang pagkaintindi natin sa pamilya at sa gustong sabihin ng Diyos tungkol sa pamilya. Diba? Sabi nga nung ako ay may kinasal, sabing ganon, Father, nung ikinasal ako, ang ganda-ganda, ang tingin ko, ang aking pakiramdam sa tunog ng bell ay talagang pag-anyaya sa isang magandang pamilya, pagpasok sa magandang pamilya. Nung ikinasal daw siya, narinig niya ang bell. Diba? Ang ganda nun, diba? Parang nag-aanyaya na ikaw ay papasok sa isang napakagandang parte ng iyong buhay, sa iyong pinapangarap, parang nagbibigay ng kasiguraduhan, ng isang pag-asa, ng isang kaligayahan, at ng isang pag-ibig ang mabubuo sa pamamagitan ng kasal na yon. Ang ganda nun, ano? And then, sabi niya, nakita ko ang mga bulaklak, sabi nga nun, ang mga bulaklak ay nag-aanyaya sa amin ng para kang lalakad sa bed of roses. Walang hirap, di ba? Makikita mo. And then, lalakad ka na nakaputi, di ba? Parang fantasy, fantasya, ang pamilya. Pero Father, after kong ma-realize, after 3 years, sabi nga nun, meron parang 3 singsing sa pagpapamilya. There are 3 rings in marriage. Sabi ko, ano yun? Sabi niya ganon, Father, number 1, engagement ring. Sabi niya nga, engagement. Di ba? Ganda yung engagement ring Di ba? Masaya ka dyan sa engagement ring. Talagang ibinibigay mo talaga ang iyong pagmamahal, masaya ka dyan, masayang-masaya ka palagi, kaya hindi ka nagkakasakit. Nakikita mo yung mga nanliligaw, mag-boyfriend, mag-girlfriend,
Parang hindi nagkakasakit yan. Kahit umuulan, lumalakad sila. Silang dalawa, walang pakialam. Yun ang engagement ring, di ba? Engagement. Pag ipag-engage ka, ibig sabihin, ikaw ay nangako, di ba? Sa iyong boyfriend, na ikaw lang. Ito ang aking sing-sing, tanda ng aking pagmamahal. Naku po, ang sarap nun. And then sumunod, yung wedding ring, di ba? Wedding ring. So, wedding ring, yun, simula ng responsibility, pananagutan, at tunay na katapatan. Kaya nga, sa wedding ring ay nakalagay doon, sinasabi ng mag-asawa, ikaw lamang aking ibigin, wala nang iba. Kunin mo itong aking sing-sing na sanla ng aking pag-ibig. Di ba? Sanla ng aking pag-ibig. Di kita pagtataksilan. Di ba? Yung iba kasi nangangako sa sa simbahan, wala sa sarili. Di ba? Kaya sa ako, inaano ko muna yung ikinakasal. Sinasabi ko sa kanila, teka muna, yung pangako nyo, ay pangako yan sa Diyos, ha? Babanggitin mo yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi lang ito pangako sa inyong dalawa. It is a vow. It is a profession. Ikaw ay mangangako sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang aking ibigin, wala nang iba. Ayan. So makikita mo yun, yung pangakong yun. Ang ganda-ganda ng pangako kung pakikinggan mo lang yon. Yung mga artista, iba-iba pa yung mga pangako. Humihingi pa sila ng pagkakataon sa pari na sumulat sila ng kanilang sariling salita. Pero ang inihingi lang ng simbahan, marinig ito sa iyo. Ikaw lamang aking ibigin sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Wala nang iba. Tuldok. Wala nang iba. Parang yung iba hindi na napapalagay, mukhang yung ating mga kalalakihan ngayon ay parang asiwa ngayon. Ang ating mga naninimba ngayon, kasi pinag-aano kang itong pangako. Napaka-importante ng pangako kasi pangako ito sa Diyos. Hindi lang ito pangako sa iyong asawa, kundi ito ay pangako. Nangangako ka sa ngalan ng Diyos na lumikha sa iyo, sa ngalan ng Diyos na bumubuhay sa iyo, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas, sa ngalan ng Diyos na tumutulong sa iyo at tutulong sa iyo at dadalhin ka sa iyong mga pangarap. Ang pangarap mo'y mabuting pamilya. Ang pangarap mo'y nagmamahalan na pamilya. Ang pangarap mo'y tapat na pamilya. Diba? Pagkatapos nun, itong Diyos na ito ang siyang hahatol sa iyo kung paano mo isinabuhay ang buhay mag-asawa. Sabing ganon, the only mission and the highest mission ng couple, ng mag-asawa, ay mahalin niya ang kanyang asawa at maging tapat siya sa kanyang asawa. The highest mission. Ito yung pinakamataas na misyon. No? Ang sabi ni San Pablo, ang pinakamataas na misyon ay mahalin mo ang iyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ikaw ang larawan ni Kristo kung paano niya minahal ang simbahan ng esposa ni Jesus. No? Kung paano niya ito minahal, paano niya ba ito pinaglingkuran, paano niya binigay ang kanyang buhay. That is the mission of
husband and wife. No, ang mission mo talaga, mahalin mo ang asawa mo. Wala kang ibang misyon na unas sa lahat. Kung magkakaroon man, halimbawa, tawagin ka sa barangay, na ikaw ay maglingkod sa barangay, yan ay huling mission mo yan. Ang unang mission mo ay ang iyong asawa. Kung tatawagin ka man sa simbahan, ito ay huling mission mo. Pero ang unang mission mo talaga ay mahalin ang iyong asawa. Pero kung tinawag ka ng Panginoon sa paglilingkod, iba na rin klase yun. Ano? Pero wag mong pababayaan ang iyong mahal sa buhay. So, una sa lahat, ang iyong asawa. Okay? Pag minahal mo ang iyong asawa, ay yung pag-ibig na nandiyan dyan, yun yung aapaw. Aapaw. Kaya kung titingnan mo, imagine mo yung baso. Yung basong walang laman. Kung yan ang pag-ibigan ng mag-asawa, walang laman, hindi umaapaw. Di ba? Hindi nagmamahalan, nagseselusan, nag-iinggitan, nagpapataasan, hindi nagpapahalaga sa isa't isa, walang pananagutan, walang pakiramdam, walang kares. Ano yung kares? Yung, ano ba yung kares sa Tagalog? Karinyo, di ba? Sabi mo, mahal kita. Hindi mo malang nahalikan yung asawa mo. Okay? Mahal kita, hindi mo lang nayayakap yung asawa mo. Buti pa yung pansabong, inihimas mo, inahalikan mo. Yung pusa, nahihalikan mo. Yung aso, nilalambing mo. Ewan ko kung ano pa yung nilalambing mo, bukod sa aso. Oo. Buti pa yung mga yan, nalalambing mo. Pero yung asawa mo, hindi mo na mahalikan. Hindi mo na mayakap. Dati, niyayakap mo yan. Nung kayo'y may engagement pa lang, kaya nga engagement ring, hindi kayo mapuknat sa pagtitinginan. Hindi kayo mapaghiwalay, di ba, ng inyong magulang. Nung kayo'y mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero nung asawa mo na yan, ano na nangyari? Hindi nagpatuloy yung ganong pag-iibigan. Di ba? Kaya nga sabing ganon, bakit ganon? Hanggang doon na lamang yung inyong tinatawag na pakikipag-ulayaw sa isa't isa. Nawala na. Ang iniisip nyo na lang palagi, trabaho. Ang iniisip nyo palagi, mga anak ninyo. Wala ngang aapaw sa anak. Tingnan mo yung baso. Kung walang pag-ibig doon, walang umaapaw. Ang apaw, yun ang pag-ibig para sa anak. Naintindihan niyo po ba? Kung wala ng pagmamahalan sa inyong dalawa, wala ng pagtitinginan, nadaya na kayo. Nadaya na kayo. Sasabihin nyo na sa inyong sarili, hindi ko na siya mahal. Wala na akong nararamdaman. Nadaya kayo. Pero, ang problema lang dyan, sa inyong feeling na nadaya kayo, feeling mo lang yan. Feeling is neither right or wrong. Ibig sabihin yan, nararamdaman mo lang yan. Pero sa totoo, mahal mo yan. Sa totoo, mahal mo yan. Di ba yan ang ipinangako mo sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya? Ikaw lamang ang aking ibigin. Wala nang iba hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Kaya lang, paano lumamig ng lumamig ang pag-iibigan? Lumalamig pag-iibigan. Kaya huwag kayong padaya. Feeling lang yan.
feeling. Di ba? Feeling lang yan. Kasi sinasabi mo, nung bago kayo mag-asawa, ganito ang sinasabi mo, mahal ko siya kasi mabait siya. Mahal ko siya kasi mapag-asikaso siya. Mahal ko siya kasi malambing siya. Mahal ko siya kasi maganda siya. Guwapo siya. Mahal ko siya kasi lagi niya ako inaalala. Ako ang sentro ng kanyang isipan. Ako ang kanyang sentro ng kanyang puso. Yun ay feeling. Mahal mo siya kasi ibinase mo siya doon sa feeling na gusto mo. Kasi mabait siya. Kaya ako siya pinakasalan kasi mabait siya. Kaya ako siya pinakasalan kasi hindi siya bungangera. Kaya ako siya pinakasalan kasi malinis siyang magdamit na lalaki. Ngayon, dugyot na siya. Naninigarilyo siya. Umiinom pa ng alak. Ang baho niya. So, yun yung feeling mo. Yun yung hinanap mo. Diba? Ang pag-ibig, anong sinabi ni Jesus? Ito ang utos ko, magmahalan kayo. Kahit wala na yung feeling na yon, sikapin mo na buhayin ang iyong pag-ibig sa Kanya. Diba? Buhayin mo. Kasi meron kang hinahanap Akala mo kasi katulong mo yung asawa mo Maasikaso siya pinagtitimpla niya ako ng kape. Ngayon, hindi na. Kumuha ka ng katulong. Diba? Minsan ganun. Hindi naman katulong yan. Nawawala talaga yun. Nawawala ang ganda. Nawawala ang hugis ng katawan. Nawawala minsan ang kagandahang loob ng tao. Nawawala yan kasi napopokus sa pamilya, sa anak. Napopokus sa ibang mga bagay. Kaya nga problema yan Pwede ba mag-ME kayo, mag-Couples for Christ, mag-seminar kayo because there is no Academy of Marriage. Walang eskwelahan ng kasal. Pumasok lang kayo dyan sa kasal, hindi naman kayo nag-aral kung paano maging tatay, kung paano maging asawa na mabuti. Basta lang pumasok kayo dyan. Kaya nga dapat, medyo research ng konti. Medyo attend ng mga paghuhubog ng seminar. Tuturuan kayo sa mga Catholic community na tinatawag, marriage community, tuturuan kayo kung paano may preserve yung inyong pagmamahalan, yung inyong pag-ibig. Diba? Katingin kayo sa akin. Ganun talaga Minsan, ayan. Noong nag-asawa, mayroong isang nagsabi, Father, kaya ko po siya nagustuhan. Tingnan niyo, pag ako nagkakasal, ganun Ano ba talaga nagustuhan mo dyan? Bigyan mo ako ng 3. Maganda po siya, Father. Maganda. Maganda po siya, Father. Nung 3 taon na, Father, di na po siya maganda. Bakit di na maganda? Amoy mantika na po, Father. Lagi nasa kusina. Hindi na po naliligo. Hindi na po nagsusuklay ng buhok. Ikaw naman, gwapo po siya, Father. Gwapo pa naman asawa. Hindi na po, Father. Ang baho na ng hininga niyan. Lagi na lang naninigarilyo. Umiinom ng alak. Naku po, ang hirap talaga. Napakahirap. Tingnan ninyo, napakahirap ng magpari, Pati yung problema na mag-asawa dadalhin sa iyo. Pero totoo yung sinasabi nila. Totoo.
Huwag ka naman kasing magpabaya sa iyong sarili. Magsuklay ka naman. Mag-ayos ka naman. Di ba? Alam niyo ba ang lalaki ay buong maghapon niyang magtatrabaho. Di ba? Kaya ang babae, nasa bahay yan eh. Kaya tingnan mo, pag ang babae nagtatrabaho, para na rin siyang lalaki. Naintindihan niyo mo? Hindi na nag-aayos ng buhok. Di ba? Pasensyahan niyo ko, ano ko lang yan. Ewan ko kung totoo yan. Hindi na nag-aayos ng buhok. Hindi na naglilinis masyado ng sarili. Hindi na siya mitikuloso. Hindi ko naman sinabing ubusin niyo yung oras sa pag-aayos niyo ng inyong sarili. Pero bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Hindi ka ma-stress, di ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho, ngayon kasi lahat nagtatrabaho eh. Okay, ano na yan? Given na yan. Kailangan magtrabaho si Mrs. din. Pero yung dalawa kayo, na para na kayong dito sa daigdig, dinala kayo ng Diyos para magtrabaho lang, parang alipin, hindi na po maganda yon. Dapat may oras kayo sa isa't isa. Di ba? Nag-uusap pa ba kayo? Kakilala mo pa ba yung misis mo? Di ba? Hindi na kayo magkakilala. Hindi kayo nagsasabihan, mahal na makil kita, Ling. Ay, pag nagsabi naman si kay Ling ng gano'n, huwag mo na nga akong bulahin. Hingin mo lang yung sweldo ko. Kaya ka naggaganyan. Huwag naman, mag-usap kayo ng maganda. Nagliligawan. Dapat nagliligawan kayo. Huwag kayong uminto sa pagliligawan. Huwag mo lang gagamitin ang iyong asawa sa gabi. Gagamitin mo lang siya. Hindi. Merong tinatawag na mutual relationship. Hindi lang kayo gamitan. Hindi kayo parausan sa isa't isa. Patuloy na ligawan. Patuloy na dialogue. Kaya nawawala ang pag-ibig sa isa't isa. Patuloy na pagpapakita ng kabutihan, pagtitimpla ng kape. Nawala na yan. Pag darating na sa mister, magtimpla ka ng sarili mong kape. Dati mahal na mahal mo yan. Di ba? Kaya ngayon lalaki, pagod na pagod. Eto din si babae, pagod na pagod sa trabaho. Kaya ngayon, noon, hindi nagtatrabaho si babae. Ngayon talaga nagtatrabaho na. Pero gawin nyo naman yung magagawa nyo. Kung nagtatrabaho kayo, maging babae ka naman. Ikaw, tatay, maging lalaki ka naman. Maayos. Mabuti. Tanggalin nyo yung bisyo. Alisin nyo yung bisyo. Buwisit yan sa buhay. Sabihin mo sa asawa mo, Ling, buwisit sa buhay ang bisyo. Tanggalin mo na yan. Ayaw magsalita ng iba. Parang ano, no? Pasensya na kayo, sinermonan ko kayo. Araw ng pamilya ngayon. Okay. So, buwisit sa buhay yan. Balik tayo doon. Si lalaki, buong maghapon nagtrabaho, pagod na pagod. Kaya hindi nagtatrabaho si babae. Ang kanyang pagod na katawan. Kaya nga tinawag na si malakas. Di ba? Yung Eba't Adan natin ay si malakas. At ang ating Eva ay si maganda. Magandang kalooban. Magandang pagkatao. Hindi naman sinasabi ko, kahit hindi ka kagandahan, maganda ka pa rin eh. Di ba? Paano mo yung gagawin? Sasalubungin ni maganda ang pagod na katawan ni malakas. Di ba ang ganda nun? Makikita niya ang kanyang asawa dumarating
Kaya nga siya'y reyna ng tahanan. Malinis ang tahanan. Maganda, prepare, nakahapag. Yung hapag kay nanay nakahanda. Ang mga anak ay magagalang. Ang mga anak ay nandoon sa bahay. Ngayon, nakakabwisit yung mga anak. No? Walang kakabwisit minsan yung makita mo yung mga anak mo, walang pakialam sa bahay. Asan ba yung mga anak? Wala dito yata. No? Diba? Pabebe, mga anak, huwag naman kayong ganyan. Tingnan nyo si Jesus, 30 years siyang hindi nagpakita sa mga tao dahil nandoon siya sa piling ng kanyang nanay at ng kanyang tatayan na si San Jose. Diba? 30 years. Sabing ganun, lumaking malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Diba? Kaya, medyo palit-palit naman ang isip sa buhay mag-asawa. Kasi baka nakalimutan nyo na yung paglalambingan, pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapakita ng kagandahang kalooban, pagkakaisa ng puso, pagbabahaginan. Kaya nga sabing ganon, Father, there are 3 rings now. 3 ngayon ang singsing. Sabing ganon, sa pag-aasawa, engagement ring, wedding ring, suffering. Nako, kapag ang suffering nyo ay dala ng katamaran, dala ng kawalan ng pag-ibig, that's the real suffering. Ang mahirap na suffering na gawa ng demonyo ay yung ganon. Pero yung suffering na ika-4 na ring, sharing. Napaka-importante nun. Di ba? Engagement ring, wedding ring, suffering. Talaga naman may paghihirap. Nagtutulungan dito. And then, the sharing, gagaan ang lahat dahil sa aking pakikipagbahagi, sa aking ambag sa pamilya. Sana, ganun tayo, ano? Tingnan natin yung may aambag natin sa pamilya. Tingnan natin yung may babahagi natin sa pamilya. Mga anak, tingnan nyo naman yung may babahagi nyo sa pamilya ninyo. Hirap na hirap yung mga tatay. Hirap na yung mga nanay. Ang hirap ng pera ngayon. Ang hirap magtrabaho ngayon. Makikita nyo si tatay, nagtitipid yan. Si nanay, nagtitipid yan. Pagkatapos hingan mo lang ng panload. Tapos hingan mo lang ng magandang cellphone. Matuto kang mag-ambag ng paghihirap, ng sakripisyo sa pamilya. Magtiis, magtiyaga. Huwag pumari sa mga tao na may mga kakayanan at nagyayabang sa daigdig na ito. Na ang importante sa kanila ay yung yaman, yung mga bagong gadgets. Huwag kang sumabay dyan. Pag sumabay ka dyan, ang pamilya mo ay iyong mapapabayaan. Mawawalan ka ng ambag sa iyong pamilya. No? So yun po. And then, natural ba sa mag-asawa ang nag-aaway? Tanong. Kasi sabing ganon ng medyo mahaba ako ngayon. Mahirap ang problema ngayon sa family kasi. Sabing ganon, Father, nag-away po kami. Sabi ko, patawarin mo na. Magpasensya ka na. Ay, opo, Father. Sumunod na linggo, Father, nag-away po uli kami. Patawarin mo na. Magano kayo, magpasensya sa isa't isa. Mahalin mo ang asawa mo. Opo, Padre. Sunod na naman na linggo, Father, nag-away uli kami. Nag-isip-isip ako. Iba na yung sinagot ko, sige, mag-away na kayo.
O natural ang away sa family. Natural. Kaya lang, merong rules sa pag-aaway. Pag nag-away kayo, kailang dalawa mag-asawa sa loob ng kwarto. Hindi nakaharap ang mga anak niyo. Okay? Walang makikialam na mga hipag na mga magulang, kailang dalawa. Pangalawa, mag-dialogue kayo. Pag-dialogue, pagsalitain mo yung asawa mo. O hindi ikaw ang nangingibabaw. Magsasalita pa lang, isosoplahin mo na. Pag yung ikaw pinagbigyan, o Ling, ikaw magsalita ngayon. Ano ba pagkakamali ko? Ano ba yung pagkukulang ko? O, pagsalitain mo na pagsalitain. Pag yung asawa mo naman, ako naman, Ling, huwag mong soplahin. Hayaan mo naman siya. Yun ang dialogue. Naintindihan niyo po ba? Walang soplahan. Damahin mo yung sinasabi niya. Ling, hindi mo na ako inayakap. Hindi mo na ako inahalikan. Ling, nagdududa ako sa iyo. Di ba? Nagdududa ako sa iyo. Ang sarap pakinggan nun. Kasi ibig sabihin nun, mahal na mahal ka niya kaya siya nagseselos. Nagdududa ako sa iyo. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo siya. Nahindihan po ba? Sumunod, walang iiyak. Walang sisigaw at papalahaw. Pag sumigaw ang isa, talo ang isa. Tatalikuran kaya. Walang tatalikod. Tagalan ninyo ang isa't isa sa mga sinasabi ng isa't isa at magpaliwanag. Maliwanag ba yun? Ha? Ayaw nyo sumagot. Ha? Walang sisigaw sa isa't isa. Hayaan nyo na lang ang pare ang sumigaw ngayon. Okay? Huwag nyo sigawan ang isa't isa. At huwag nyo babigyan ng brand name ang inyong asawa. Ano yung brand name ng asawa nyo? Demonyo ka. Impacto ka. Bungangera ka. Tawagin mo yung pangalan ng asawa mo. Ling. Okay, tawagin mo yung pinakamasarap na tawag mo sa kanya. Diba? Linda. Alam mo, gano'n, sabihin mo. Huwag mong sabihin, impacto ka. Demonyo ka. Impacto yan. Tapos sa gabi, hinahalikan mo. Demonyo yan, hinahalikan mo yan, niyayakap mo. Huwag mong sabihan ng ganon. Okay? So, napaka-importante nun. And then, huwag niyong pag-aawayan yung nakaraan. Tapos na yon. Nagkamali si Mister. 15 taon, 10 taon, 5 taon. 5 buwan, yung palaging isisiksik mo sa kanya. Huwag mong babanggitin kung ano yung pinag-awayan mo ngayon. Yun lang. Hindi ka nagbigay ng pera. Kapos, anong ginawa mo? Tulungan mo naman siyang maintindihan niya. Bakit hindi siya nagbigay ng pera? Tingnan mo, wala tayong ganito, wala tayong ganito. Di ba? Yun lang ang pag-usapan nyo. And get, sa kauli-hulihan, magdasal daw kayo. Dalawa. O, di ang ganda nang nangyari. At kung hindi pa rin daw, sabi ng isang matanda na nagsabi sa akin, kung hindi pa rin kami magkasundo, Father, naguhubad ako sa harap niya. Natatawa yung asawa ko dahil ang pangit na ng katawan ko. Natawanan sila. Naintindihan niyo po ba? So,
yun, wag pag-awayan ang mga bagay na hindi masusolusyonan. Mga bagay na matagal nang nangyari. Okay? At halikan mo siya pagkatapos ng inyong dialogue. Halikan mo siya. Ibig sabihin, hindi importante ang ating pinag-awayan, ang iyong ugali, ang iyong nagawa. Ikaw ang importante. Tingnan ninyo yan. Ikaw ang importante. Nagagawa nyo ba yan? Gawin nyo, ha? Gawin nyo. Ako, pag wala na kayong misis o wala na kayong mister, ang hirap. Maniwala kayo. Kasama nyo yan sa buhay na ito. Okay? So, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang aking ibigin, wala nang iba. Hindi kita kaaway, ikaw ay kasama ko habang buhay. Tayo ay isang pamilya, nakatingin sa isang direksyon, patungo sa pangarap ng Diyos sa atin. Okay ba yan? Tingin nga yung mga may asawa dito. Meron pa naman kayong mga asawa. Bakit para kayong malulungkot? Ha? Dapat ay nagpapasaya sa inyo ang asawa. Napakahirap po, napakamiserable ng walang asawa. Maniwala kayo. Kaming mga pare, napakamiserable ng buhay namin. Dahil wala kaming makausap. Okay? So, kayo, nandiyan dyan yung misis nyo, nandiyan dyan yung mister nyo, magkasama kayo. Okay? Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasama ninyo pa ang inyong mga mahal sa buhay. God is good. All the time. God is good. Alakpakan natin ang Panginoon. O sige nga, alikan mo yung mister mo. Wag sa noo. Pag sa noo, o sa yung misis mo, ha? Pag sa noo, kahit matanda na yan, hindi mo lolo yan. Okay? O, kiss mo yung misis mo. Kiss mo. Kiss mo, misis mo, hindi sa pisngi, sa lips. Oy, anak, umalis ka dyan sa gitna. Ayan, si misis. Kiss mo si misis. Ayan. Oy, kayo naka-blue. Ikaw naka-checkered. Kiss mo si misis. Ayan. Very good. Palakpakan natin ang God bless you. Iyon sa katahimikan ng ating puso, pagdasal natin ang ating pamilya, ang iyong asawa, at ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga problema, habang inaawit natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin. Panginoon, salamat po. Binigyan mo ako ng pamilya. Pamilya na pinanggalingan ko ang aking ama at ina at ang aking mga kapatid. Ngayon, may sarili na kaming pamilya.
Salamat po, Panginoon, sa binigay mo itong biyaya sa akin na hindi ako nag-iisa sa daigdig na ito. May kasama ako. Panginoon, patawad sa mga nagawa kong pagkakamali sa aking pamilya, sa aking asawa, at sa aking mga anak. Panginoon, kung ako man ay nagkamali sa aking pamilya, inihingi ko po ng kapatawaran. Tulungan mo po kaming buuin uli ang aming pag-iibigan, ang aming pagsasamahan, ang pagtitiwala sa isa't isa. Panginoon naming Diyos, nagmamakaawa kami. Tulungan mo kami. Napakahirap po palang magdala ng pamilya. Pero ikaw, pinakita mo sa amin kung paano tumira sa isang pamilya. Lord, ipinagdarasal namin ang aming mga problema, ang aming mga pangarap. Pinagdarasal din namin yung mga nakakatakot na pangyayari at pwedeng mangyari sa aming pamilya. Ang mga pagkakasakit, ang mga disgrasya. Lord, iadya mo kami sa mga ganitong mga pagsubok sa buhay. Kung meron mga may sakit sa amin, Lord, tulungan mo kami at nawa may pakita namin ang pagmamahal bago man lumisan kami sa daigdig na ito. Maramdaman namin ang pag-ibig ng isa't isa, ang pananagutan, ang pagdadamayan. Lord, salamat po. Basbasan mo po ang aming pamilya. Sana po, Panginoon, ako'y may ambag na mahusay, makapagsakripisyo, at maging mabuti. Kung meron po kaming problema, katulad ng mga bisyo, kawalan ng katapatan sa asawa, tulungan mo kami, Panginoon. Alisin mo po ito. Alam namin ito'y gawa ng demonyo na sisira sa aming pamilya. Tulungan mo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming panalangin. Ang inihingi lang po namin palagi, mahabag ka po sa amin. At nawa kami maging mabuting miyembro ng pamilya. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po. Dininig mo kami. Ang lahat ng aming iniling ngayon ay hinihingi namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.